Pinangunahan ni Pasig City Mayor Vico Sotto, Congressman Roman Romulo, Vice Mayor Dodot Jaworski Jr. at ilang miyembro ng 11 City Council at Disaster Risk Reduction and Management Office o DRRMO ng lungsod ang turnover ceremony sa Tanghalang Rizal ng Automated External Defibrillators o AEDs para sa lahat ng mga pampublikong paaralan at health center sa Pasig. Humigit kumulang 70 portable AED kit, 40 mula sa C Medical Trading Corporation at 50 mula sa Zoll Medical Corporation ang ibinigay sa mga benepisyaryo. Ilang training na rin tayo, hindi lang sa schools or health centers, pero pati sa barangay, mga staff natin sa barangay, nagte-training po tayo. Ano kung isipin natin, gaano ba talaga ka-importante ito? Di ba pag nagpapatayo ng bagong building, may establishmento, o kahit ano, kahit saan, kahit sa mga bahay natin, di ba madalas meron po mga fire extinguishers sa lalim ng batas. Pag may establishment, building, kailangan may fire extinguishers. Pero tanong ko po sa inyo, ilan ang kakilala niyong namatay sa sunog? Maaaring meron. Ako may mga kakilala ko namatay sa sunog. Pero bilang lang sa kamay. Ilan ang namatay dahil sa cardiac arrest? Di hamak na mas marami po yun. Pero bakit ang fire extinguisher? Kada ilang metro, kailangan meron kang isang fire extinguisher. Pero ang AED, bihirang-bihira ang makakita. Sa ibang bansa, nire-require na po ang AED sa mga public buildings, kahit pa sa private, nire-require na po ito. Siguro yun yung tamang direksyon. Medyo mahal lang po kasi. Ang isa po nito, sabihin natin 200 plus thousand pesos. Pag sinabi natin yung ibang gamit pa, yung mahikin, yung training, medyo mahal po talaga. Kaya hindi naman yung kagaya ng fire extinguisher na kada floor o kada ilang metro ay meron po. Pero napaka-importante na meron po tayo nito. Kaya ito po ay isang programa ng ating CHD, DRMO, ating LGU. Napaka-importante po. Kailangan i-maintain natin, i-handle natin ng maigi po. And again, hindi lang basta may equipment tayo, kundi may training po tayo. Kahapon, yung mga ibang staff po ninyo, nauna na po dun sa training natin. Continuous naman po yan, Sir Brian? May mga ibang training pa tayo nagagawin para alam po natin kung paano po gamitin ito. Merong kasabihan, hindi ko alam eksakto kung ano yung tamang phrasing, pero meron daw mga skills na mas maganda na meron tayo pero hindi natin kailanganin kaysa kailangan natin pero wala tayo nun. Minsan nagagamit yung kasabihan na yan sa shooting, sa paggamit ng baril. Pero siguro applicable din yan sa ating sa AEDs. Better to have the skill and not need it than to need the skill and not have it. We have distributed 91 units of automated external defibrillators, again, to all the health centers in Pasig City and to all the schools in Pasig City. So, this AED is actually very important nowadays, lalo na kapag marami tayong incidents or cases na nagkakaroon ng mga sudden cardiac arrest. And the use of AED is very important para sila ay immediately mabigyan ng lunas or ma-revive right after nilang mag-arrest. The reason kung bakit po natin kailangan ibigay yung mga AEDs, especially to the schools and health centers, kasi po most common na nangyayari ang isang sudden cardiac arrest in the community. And we need an easy access po ng AEDs para mabigyan ng mabilisang paunang lunas yung pasyente, and at the same time, mas mataas yung chances niya of survival. Us from the training division is providing free trainings po ng basic life support, including the use of the AED, wherein they will perform, aside from the use of the AED, they will perform the guidelines of the cardiopulmonary resuscitation. So magsi-CPR po sila, and then if in case that there is an existence of the automated external defibrillator, they will use that to the patient. So pagka ganun po kasi yung nangyari, kapag nakapagbigay tayo ng immediate high quality CPR at nakagamit tayo ng AED, then therefore the patient will have a high chance of survival. Sa ating mga Pasigueño, we are very fortunate, we are very lucky that our city government, especially Mayor Vico, Vice Mayor Dodot, and Congressman Roman Romulo, and of course the city councilors, na they really acknowledge yung need natin in terms of the medical needs ng community. And one of which is yung AEDs, kung saan po napapansin natin that in the hospitals, in the emergency department, this is one of the reasons kung bakit mataas ang kanilang mortality rate. Yung mga pasyente, yung mga tao na dinadala doon
doon na from the community and they do not know what to do to the patient. So right now, since kami po from the training division, patuloy po na tumutulong at nagbibigay ng mga libreng trainings po, especially on the basic life support. Malaking bagay po ito para sa ating komunidad kung saan mas magiging makaka-feel tayo, no, na mas safe po tayo in Pasig City. Tinanggap ng mga punong guro ng paaralan at ng mga kinatawan ng health center ang mga AED kit sa seremonya. Pagkatapos nito ay nagbigay ng training sa wastong paggamit para sa mga recipients. So malaking blessing po talaga itong AED, yung defibrillator. Kasi talagang it really saves lives. Okay po. Kasi sa panahon ngayon talagang marami ng sakit. Hindi natin alam kung kailan tayo dadapuan ng sakit. At katulad nga ng sinabi kanina, anyone, anytime, pwedeng mag-faint, mag-collapse. Malaking bagay po ang defibrillator. Hindi lang yung CPR. Dapat nga combined pala ang gagamitin natin para makapag-save tayo ng buhay po. Maraming salamat po sa organizer, sa ating City Health Department, Tsaka maraming salamat po sa ating butihing Mayor Vico Sotto, Congressman and Vice Mayor and the City Councilors for this wonderful project. Talagang sa Pasig po ay umaagos ang pag-asa. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.